Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hi, partner! Kumusta naman kayo, mga kabisyo? Nakakausad-usad ba ang buhay? Ayan, gano'n naman talaga. Medyo may usad-usad. Tama. One day at a time lang, ganyan. Ako, mantra ko yan lagi, partner eh. One day at a time. Doing things one at a time. Oo, one at a time lang. Tama yun. Isa-isa lang din kasi hindi naman din natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na mga araw eh, di ba? Yes. So, intindihin lang muna natin kung anong dapat kailangan intindihin ngayong araw na ito. Agree. Yan. Di ba yung thinking natin kapag Monday, eto na naman, ako, umpisa na naman, shocks. Ang dami na, wow. Oh, di ba? Mart. Shocks. Kala mo makinis. May mga kaibigan. Shocks, ang dami kong gagawin today. Tapos may hawak na milk tea. Yan, di ba? Pagdating Ang sa yabang-yabang na office, milk tea naman ang hawak 80 pesos. Kasi hindi na siya malamig. Kasi ang tagal niya ng hawak eh. Correct. Shucks, ang dami gagawin. Yung arte, hindi man lang may hawak na mamahalin talagang inumin. Milk tea hindi na malamig. Aminin niyo yung mga office mates niyo ganyan. Mga ganyan. Tayo lahat, di ba? Oo. Parang katulad na kapag nasa bar tayo, pinatatagal natin yung isang inumin. Di ba kasi, ang mahal pag nag-order dun eh. Yung wala lang pawis yung bote mo. Correct. Kasi wala nang lamig. Truth. Di ba? Tapos aura-aura ka lang doon. Shucks, lasing na ako. Oh my God, I'm so tipsy. Di ba? May mga ganyan tayo. May pa-arte tayo na, shucks, ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan tapusin. Totoo naman din talaga. Totoo naman, ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan tapusin. Pero, lagi natin tatatandaan na, isa-isa lang. Correct ka. Kasi minsan advance na tayo masyado mag-isip. Grabe na tayo mag-overthink. Pero sa true lalot, walang halong eklabo. Hindi naman ito nakadagdag o nakaambag. Hindi na nakatulong. Mabuti. Oo, correct, para sa'yo. Di ba? Nag-cause pa ito ng panic sa'yo. Nag-cause pa ng matinding stress. Pero kung tutusin, kung ihimay-himayin mo pala yung dami ng gagawin mo, yung workload mo for the week, kaya naman palang may raos. Ako lagi ang thinking ko dyan, pasasaan pa't mamayang gabi matutulog din naman ako. Tama. Diba? Magandang thinking yun eh. Stress ka ngayong umagang ito, correct, madami kang gagawin. Pero pag inisa-isa mo naman pala, diba? Kapag inalam mo kung ano yung dapat unahin, ano yung dapat ihuli, diba? Matatapos din yan. At pag uwi mo sa bahay, pasasaan pa't matutulog ka rin diba? naman. At the end of it all Yes. At the end of it, actually, kahit na ang trabaho mo isang bongacious na celebrity na ang daming gagawin, ang trabaho mo ay isang laborer, 'di ba? Pasasaan pa't lahat din tayo uuwi at matutulog mamayang gabi. Yes. So yun din naman talaga ang ending, 'di ba? So wag na masyadong advance. Iniisip na kagad, worried na kagad, overthinking about the future, 'di ba? Alam mo, gagawin. correct ka. Alam mo, meron akong nabasa tungkol diyan. Nahihinaan ako sa headset. Bingi na ba ako? Teka lang. Ano ba to? Sinyalis sa pag-edad. Alam mo, minsan yung anak ko, may sasabihin siya sa akin, hindi ko talaga narinig. Sasabihin ko, babe, can you speak louder? I cannot hear you. Hindi ko alam, partner, kung dahil sobrang sanay tayo sa earphones o sa headset na ang volume ay 8 to 10. Ang max po kasi ng volume ng headset namin is 10. So ang volume po namin is 8 to 10. 12 na nga ngayon yun kaya sa akin. Kaya nga, 12.2. Wait lang nga, nahihinaan ko eh. Ang lakas na. Totoo, feeling ko nabibingi-bingi na rin ako. Gaya kanina may kausap ako, sabi ni Nikki, kuya, may ano ka ba? Ang pandinig ko gas. Sabi ko, mamaya na tayo magpagas. Yung pala cash. Ay, sa bagay ako nabibingi din ako pag hinihingan ako ng cash. Ano, boss? Di ba? Parang, humihinga na kaya tayong pandinig ko. Relate naman ako dyan, partner. Pag sinabi ng cash, ano? Binging-bingi talaga, no? Binging-bingi, hirap na hirap pakinggan. Tsaka may mannerism ka na ba ngayon na nilalapit mo yung tenga mo? Minsan, pagka hindi ko maintindihan magsalita. Kasi, may mga tao kasi hindi ko maintindihan magsalita. Particularly, anak ko minsan. Ang arte kasi. Ang arte
magsalita. What? I don't understand. Oo, tsaka yan nga, pag halimbawa cash nga, parang ano? Di ba, nakakabingi siya? Humihina Alin? yung pandinig. Alin? Oo, ganun. Tama naman yun. Laksan mo yung ano, yung headphone yung mag-a-adjust. Hindi yung tenga mo. Oo, tama. So okay, parang feeling ko, ano ba to, bingi ba ako? Hindi ko may narinig yung sarili ko. Pero sinabi mo pala, Cash. May nagtanong din sa akin kanina, kaya parang hanggang tambalan, nadala ko yung pagkabingi. Nadala ko Mahirap parang magpanggap, sabi niya, diba? Cash. Sabi niya, Emmy Cash, ha? So, ayan. Nagpanggap kang bingi kanina, Ayan, naging totoo. Nahipa naman sa mga hanger. Naging totoo, hindi na makarinig. Anyway, okay na. Ginusto mo yan, ha? Nilakasan ko na yung headset. Di ba? So, sabi? meron akong nabasa tungkol sa overthinking. Okay. Madaming English siya, so pipiliin ko lang yung mga naintindihan ko. Yung makaka-relate lang tayong lahat. Huwag natin pahirapan Oo, ang mga sarili natin. True, ako partner, kabawa, meron akong binabasa ng libro, tapos hindi na para masyadong scientific siya para sa akin, tapos hindi naman siya masyadong makakatulong sa pang-araw-araw kong kabuhayan. Siniskim ko lang siya talaga Siniskip ko ta skim. Tapos diretso na dun sa medyo nagigets ko. So, yung mga sasabihin ko, partner, ito na, ay iilan lamang dun sa napakarami kasi iilan lang naintindihan kong English. Bali, 3 words po siya in total. Correct. Diba? Una sa lahat, ano ba yung una? Number 1, not in particular order. Ang sabi daw, the problem is rarely the problem. O, diba? Naintindihan nyo yun? O, next. Hindi natin naintindihan. Next. Ang sinasabi daw, 99% daw ng harm is caused in your head, in your thoughts. Agree, 1% lang talaga yung caused by the reality. So, Agree. kunyari, ang dami mo nang iniisip tungkol dito, nag-advance ka na mag-isip, 99% sa 100%, 99% ng problema nangyari lang sa isip mo. 'Di ba? Anong mangyayari? Anong gagawin nila sa akin? Anong sasabihin ng ibang tao? Anong mangyayari kapag ang mga ganon? Pero, ang realidad, 1% lang talaga. Totoo yun. Sa utak nangyayari lahat ng problema. Takot na takot tayo sa mga mangyayari mamaya, pero wala namang assurance yung mangyayari mamaya. Actually, totoo. Ang dami mong kine-create na monster sa isip mo, 'di ba? Pero wala naman talagang ganun. Ano yun ewan ko, kasalanan siguro ng mga matatanda dati. Oo. Pag gusto tayo matulog, tinatakot tayo. Nasanay tayo nag-create ng monster sa isip natin, dala-dala natin hanggang paglaki. 'Di ba? Kaya nadala natin sa sistema natin. Pero seriously, agree ako doon. It's all in the mind. It's a state of mind. Yung worry na meron ka, ay ikaw lang ang nag-iisip. Nasa utak mo yan. Yung stress na meron ka ngayon, kung ano ang iisipin ng tao, nasa isip mo lang din yan. Diba? Meron namang realidad doon, pero karamihan sa nangyayaring worry at anxiety, nangyayari talaga sa isip. Totoo. Yan. At dapat mong solusyonan yan. Dapat maging aware ka dyan na kung lahat ng ito ay nangyayari lamang sa isip mo. Correct ka. Maging wary ka doon. Oo, wag kang lalo mag-isip na nangyari sa isip mo, 'di ba? Kasi ang dami ng pag-iisip. Pero ang maganda dito, at least may isip ka. Congratulations naman. Congratulations naman, nakakaisip ka pa. Kumbaga sinasabi nito, yung stress na nararamdaman mo dito, malaking percentage nun ay ikaw ang may cause, hindi yung outside force. Correct. Ibig sabihin, kunyari, magbigay tayo ng particular na kunyari, examination. So, ang dami mo nang inisip tungkol dito na papaano kapag bumagsak ka, pag bumagsak ka, ano mangyayari sa future mo, kapag hindi ko ba to pinasa yung test na ito, ano sasabihin ng mga tao, paano na lang yung makaklase ko kung lahat sila nakapasa, tas ako hindi. Hindi pa nangyayari exam, 1% pa, yung realidad, 1%, which is the examination, hindi nalaman pa nangyayari. Nalaman mo lang, ang dami mo nang inisip, paano ako magre-review, meron ako pupuntahan, tas magre-review ako. Ilang oras yung review mula dun sa pupuntahan ko hanggang dun sa bahay namin. Ang dami mo nang inisip. Totoo, nag-overthink ka na ng bonggang-bongga. Yes. So, ang sabi daw, importanteng malaman namin, yung nating lahat is the power of now. Hindi mo dapat i-overthink kung anong mangyayari para magkaroon ka ng better future. Hindi mo na rin dapat i-overthink yung nangyari sa past. Lalo na yung nangyari sa past. Hindi parehas Past tsaka future. Future, it hasn't arrived. Ulitin po natin, lahat po
lahat po tayo, nasaksihan po nating lahat yan. Lahat tayo na nakasurvive ng pandemya. Lahat po tayo nasaksihan natin yan na wala miski isang miski yung mga napakagagaling daw na mga manghuhula, mga psychic, wala naman nakapaghanda para sa pandemya eh. Totoo, diba? walang na-exempt. Walang na-exempt, maski first world countries, 'di ba? Na-experience din nila yung magkaroon ng quarantine period, magka-lockdown kasi walang nakaisip na isang araw posible 'yan. Alam niyo po nung sinasabi yan sa amin nung nagkakaroon ng yung Italy pa lang yata yung unang nagkaroon ng lockdown. Tapos sinabi yun in one of our meetings dito na sabi niya, kung nag-lockdown na sa isang bansa, may posibilidad na mag-lockdown dito sa Pilipinas and it's going to happen soon. Hindi ko makakalimutan sinabi. Tapos yung utak ko sinabi talaga ng utak ko, parang to. Parang Kaya di ba naman parang totoo. di naman Nagjo-joke ka mangyayari naman. ba yun? Yung isang araw, lahat tayo titigil sa loob ng bahay at magtatrabaho. Mauuso ang WFH na acronym, di ba? Parang imposible. Nangyari. Kasi nga wala talaga yun yung perfect example, itong nakaraang pandemya, ang perfect example, wala talaga mapagsabi ng future. So, what's the point in overthinking yung mangyayari sa future? It hasn't arrived. Ganon din ang what's the point in overthinking what happened in the past. Ang daming pagsisisi. Totoo naman. Pero tapos na eh. Yung ang nakakadagdag sa pag-iisip natin yung bakit nangyari. Tama. Iba rin naman yung feeling ng kapag ka nalaman mo na bakit kaya pala nangyari kasi ganito. Pero wag na yung masyadong mag-dwell na sana kasi hindi ganito yung ginawa ko, sana ito na lang yung ginawa ko. Wala hindi magagawa, yun ay nangyari, di ba? Totoo Nakatulong yun. ba yan? Ikinaganda mo di ba? Although may dalawang bagay na pwede maging effect sa'yo. Pwedeng lalo kang ma-motivate. Pwede. Tumaas yung drive At mo. yun ang dapat. Yes. Versus yung, nandun ka na, nag-stick ka na sa past. Yun. Diba? Ayaw natin yun. Isang effect din yan, yun nga, yung analysis paralysis partner na tinatawag din, na sa sobrang kakaisip mo, wala ka nang nagawa buong maghapon. Totoo. Diba? Na-paralyze na lahat ng itinerary mo. Ikaw mismo, diba? Iba na rin yung effect sa'yo. So, dalawa yung pwede maging impact sa overthinking na tinatawag. Either mas maging productive ka, kasi ganado ka, ang taas ng energy mo, motivated ka, or pwede rin wala ka nang magawa sa buong maghapon. Correct. Kasi so, kailangan masyado mong inanalyze. Alam mo, sabi ko na diba? minsan problema talaga tayo matatalino eh. Kaya kung halimbawa hindi ka makarelate, confirmed, hindi ka siguro masyado matalino. Charot. Hindi, problema Minsan to may ng mga, ganun, may ganun. Problema talaga siya ng mga mapag-isip. Dati hindi naman natin alam yung mga ganito. Correct. Ang inisip lang natin, ay gutom ako, kakain ako. Ganun, Tama. tapos tutulog na ako. Tama. Tapos ang araw mo. Diba? Kaya lang, Ngayon, nung tumalino ka, na-realize mo na dapat hindi lahat ng pagkain kinakain. Chine-check mo muna. Una, ano bang mga maitutulong at ambag nitong kakainin mo sa sistema ng katawan mo? Ay, alam mo, partner, sinasabi ko sa'yo, yung kaibigan ko dati, kasabay ko lang kumakain ng kahit ano. Nung nagkahepa kami, sabay kami. Kasi wala ka iniisip Ang nasa isip mo lang noon, kakain ako kasi gutom ako. Correct. Ganun kasimple. naging Hindi complicated. Naging nutritionist partner. Wala, hindi ko na friendly nung naging nutritionist. Kasi may bilang hindi lang yung bilang partner, may mga sinasabi pa siyang mga, hindi ko ma-spell na mga sinasabi. Alam mo lang diba? dati, go, glow, grow. Yun lang alam go, ko grow, pa. glow. Tsaka, go. basta anything green, partner. Masustansya sa katawan. Diba? Gulay, plema. Diba? Yun lang Ayun na tumalino partner, naging nutritionist. May mga bawal na mga hindi ko maintindihan na bawal daw magkaroon yung katawan. Sabi ko, nakakaloka ka na mga, friendship over. Simplify my life. Tanggalin Diba? naman, i-eki sa mga toxic. Kasi totoo yun, tumalino siya. Tumalino. Malamang, kada order nyo sa fast food, lagi siyang may bilang. Laging may ganon. Tapos laging may kontra. Huwag dyan kasi ang taas ng correct, dyan. totoo. Ang taas ng calories dyan. Ganyan. Hindi ko na maaya yun sa Samgyup, partner. Nung naging nutritionist. Diba? Pero it's a good thing naman. It's a good thing to also know what you're taking in. Ang sinasabi lang natin, kapag ka minsan tumatalino na po, yung masyado na napag-iisip, minsan nakakapahamak din po yan. Nakakawala po yun ng friends. Sabi ko sa'yo, wala na akong friend na nutritionist.
Pati mga dietitian niya, Oo, wali. in-unfriend mo na sila. Oo. Hindi ko sila kakilala. Chareng. Kasi minsan talaga nagkukos ng matinding stress pag sobrang talino yung kausap mo na nape-pressure ka din eh. Oo. Di ba na sumabay? Teka. Tapos parang feeling mo maling-mali lahat ng ginawa mo. Nakakahagard. Alam mo yun. Hindi kasi dati, ito nga sabi ko nga, sabay kami nagkahepa. Kakatira namin ng kung anik-anik, di ba, partner? Pareho pa kayong hindi katalinuhan noon. Oo, no, hindi pa masyadong katalino, lahat na lang tinitira. Yung di pa wala pa rin ng mga extra pera para yung magka-choice ba. So kung ano lang yun nandiyan, ano ang affordable, anong kaya mo, 'di ba? Na medyo nakaluluwag-luwag mo tumatali-talino na. Ang dami niya ng mga iniinom parto na hindi ko naiintindihan. Yung mga basta meron siyang mga iniinom na mga basta pag may mga iniinom akong mga colored drinks, mga juices, sasabihin niya, "Ako, apakaraming asukal niyan." Ganon. Tapos titingnan ko iinumin niya, ang dami nakalagay, no ganito, no pero man Puro mga infused lang yung water. Oo, no semashuko. Kasi ano mga chenkanan na yan? Diba? Oo. Pero Nakaka-stress silang kasama minsan. Pag tumatalino talaga, chareng. Pero hindi, Totoo. pero it's not a bad thing ha. Joke lang yun. Syempre naman, wala nang Tsaka di naman kayo yun, friend din ni Cole Oo, yun. friend ko yun. Tsaka chika lang. Hindi, ang sinasabi, ang point lang natin kung bakit natin sinasabi ito. Minsan kapag tumatalino kasi yung tao, ang daming tuloy naiisip. Samantalang dati, nung hindi pa masyado matalino, di ba, saktuhan lang, chill lang ang life. But it's not a bad thing ha. Knowledge is always power. Agree. Oo, kaya nga tayo, di ba, everyday, dapat there's a chance to learn something new everyday, di ba? Kasi bawat araw na binibigay sa atin, dapat meron tayong natututunan na maganda. Ganon. Good thing naman talaga yun. Yes. Ang sinasabi lang natin yung tungkol sa overthinking part. Tama. Na minsan, okay din palang isimplify natin ang mga bagay-bagay. Diba? Mas nairaraos natin yung araw natin ng walang masyadong kaba. Hindi tayo nag-overthink. Simplihan lang natin. Diba? Ganun. Nakangiti tayo at hindi tayo nakasimangot. Kasi sinisimplify natin ang mga bagay-bagay. It's also your choice. Diba? Or kung gusto mo i-complicate, gusto mo talagang, hindi, isipin ko lahat to, analyze kong mabuti. Diba? Kailangan ko ng critical thinking dito. Ay, talino. Diba? Kung gusto mo, choice mo rin naman yun. Okay din naman yun. Diba? Ako naniniwala talaga ako na knowledge is power. Kung gusto mo talagang i-analyze lahat ng mga bagay, laliman ng pag-iisip tungkol sa mga bagay, very good yun. Basta siguraduhin mo lang na na-enjoy mo pa rin yung today. Tama. The power of now. Yung araw na ito, 'di ba? Yung oras na ito na meron ka, na-enjoy mo pa rin. 'Di ba? Okay lang syempre naman, no? It's a gift na maging matalino. It's a gift na binigyan ka ng ganyang kalalim na level ng pag-iisip, 'di ba? Very good talaga 'yon. Nakakatuwa yung ganyan. Ang sinasabi lang natin, let it not worry us so much. Correct. 'Di ba? Na hindi na po natin na-enjoy yung now. Or worse, diba? 'di ba? Apektado na din yung health mo. Or worse, kakaisip mo. apektado na rin yung mga tao sa paligid mo kasi ang sungit mo, kaiisip mo, 'di ba? Totoo. Diba? Ganun. Pero alam mo, lahat ng sinasabi natin, ang dali-daling sabihin. Hindi rin namin ginagawa sa tunay na buhay. Ako kaya super overthinker talaga ako. Super. To the maximum level. Todo payo, dami mong pinapayo. To the maximum level. Pero kahit overthinker ako, partner, talaga ako, lagi akong one day at a time. Kasi minsan nag-iisip tayo ng so much about what will happen in the future na nakakalimutan na talaga natin na na-survive naman pala natin yung today. Totoo. So one day at a time lang tayo. Hinay-hinay lang din po talaga tayo. Tsaka enjoy lang po natin yung mga tao sa paligid natin, Totoo. yung mga mahal natin sa buhay. Correct. Sa lahat ng bagay na meron ka sa paligid mo ngayon, totoo yun, i-appreciate mo lang sila. I-appreciate mo. Hindi naman sa Oo. nananakot pero, 'di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan. Tama. Salamat na marami sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok this Feel Good Tuesday. Choose to be happy. Tama. Choose to be less stressed. Yan. Choose not to overthink. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Gabio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Portion was brought to you by Palawan Pay and Palawan Express Pera Padala. Basta pera padala, win-win ka sa Palawan. Overthink pa more. Diba? Dati, ako pag kumakain ako ng fried chicken, ninanamnam ko talaga. Pero ngayon may slight pagkaawa na rin ako na parang, yung may pagdadalawang isip na yung kada kagat mo sa fried chicken na masarap. Samantalang dati, inuupakan mo talaga yun Nagkaroon tayo ng habag, 'di ba, ng compassion sa mga bagay na may buhay sa mundo, 'di ba?
Kasi Ay, ako hindi pa rin. kakanood mo. Ay, ako diba, hindi pa rin, kakabasa ka, partner. kakabasa Vegetarian mo. ka na ba? Hindi naman. Pero may pagdadalawang isip ako. Minsan, iniiwasan ko nila yung baboy. Yung chicken nga, naaawa talaga ako. Talaga. kumakain Samantalang pa rin dati, naman ako, pero dati, hindi ko iniisip eh. Ngayon, diba? nagtatalo yung isip mo at yung bibig mo. Sabi ko sa'yo, nakakaano talaga eh. Nakakasira na buhay yung katalinuhan. Minsan dapat hindi lang talaga masyado matalino, dapat sakto lang talaga. Diba? Dati hindi ka naman aware sa ganun eh. Oo. Ang alam mo lang kumain ng chicken eh. Pero ngayon dahil ang dami mo nang nababasa, ang daming tinuturo sa'yo ng social media, kung sino man, di ba nagkaroon ka ng information. Nagkaroon ka ng pag-process ng information na yun. At ganun pala siya. Na-realize mo na, ay kawawa naman pala yung chicken. Diba? Pero ang maganda din sa ganyan na pagiging matalino or analyzing, in a way, nakaka-extend din siya ng buhay. Bakit? Kasi katulad niyan, kunyari, yung sinasabi ko nga yung mga nutritionist, dietitian, friendies, 'di ba? Na dahil nga mas conscious na sila with what they take in sa loob ng katawan nila, na dapat bawal yung mga ganito, paraben, parachute, parasite, mga ganun mga chenilin. Mas nagiging healthy sila. 'Di ba? Yung mga ganon. Yun naman din yung kagandahan. Siya nagkakaroon din. May parehong feeling ko may good side, may downside. Pero mas malaki naman yung advantage kung tutusin. Bakit? Kasi pag informed ka sa maraming bagay, nagiging mas maingat ka sa mga galaw mo. Mas nagiging maingat ka sa sarili mo. Something na mo dati, kumakain ka lang ng kung ano-ano. 'Di ba, na hindi mo alam. O simplified yung buhay mo noon kasi hindi mo alam eh. Hindi mo naiisip eh. Pero 'di ba ang resulta nagkahepa ka, 'di ba? Totoo Kasi hindi mo iniisip eh. Bara-bara lang eh, sige-sige lang eh. Actually totoo talaga yung HEPA strain. Diba? Kasi nagpa-check ako niyan eh. Tapos bigla nagulat ako, parang wala na, tapos na pero nagkaroon. Parang kasi nade-detect pa rin yun kahit ilang years ago or whatever. Magpa-detect nga pala. Oo nga, na I don't even remember when it happened. Tinanong ko talaga kasi buong married life ko, alam ko parang na-detect even in your past life. Parang ganun feeling ko nung dati pa akong mushroom. In my past life as a mushroom. Tapos tinanong ko talaga yung nanay ko, sabi ko, man, nagkahepa pala ako. Sabi nila ng kapatid ko sa akin, alam mo, kakatira mo yun ng street food simula bata ka. So alam mo yung parang ganun, may mga ganyang eksena. Nung dati hindi ka naman aware, hindi ka informed sa mga ganung bagay. Sige ka lang kain ka ng kain. Correct. 'Di ba? Compared nung informed ka na, 'di ba? May nalalaman ka na tungkol sa sa HEPA or na ang pagkain pala na maruruming pagkain, hindi pala tama. Oo, nang posible mag-cause ng sakit o magko-cause talaga ng sakit. So nagiging mas maingat ka na. So next time hindi na ako basta-basta kakain ng ganun o pipili ka na lang ng kakainin mo na makakatulong sa, 'di ba, sa sistema ng katawan mo. So ganun. Correct. And applicable yun sa maraming pagkakataon ng buhay mo. Siguro may advantage and disadvantage. ang mantra lang talaga, wag susobra. Lagi naman natin sinasabi, 'di ba? Sobrang matalino, nakakalurky na 'yan, masyado nang overthink 'yan. Hindi ka na nag-enjoy sa life. Sobra namang walang pake, 'di ba? I-exceed din ang life mo, 'di ba? Kasi sobrang wala kang pake. So doon lang tayo, let's all try our very best. Nandun lang tayo sa gitna-gitna. Ayan. Sabi ni birthday niya daw kahapon. Si Maria Moreno Espiritu. Ayan. Yes. Happiest birthday! Sabi naman ni Charles Carino, good morning po Ma'am Nicole and Sir Chris. Nanonood po kami habang kumakain ng almusal nila Kapitana Ninang Tessa Aquino. Si ano ba to? Si Maring Tessa. Ay, Miss Hello. Tessa. Hello kay Harvey, kay Ron at kay Yama. Good morning. Morning. Long time no see. Yes. Sabi ni Anthony Dave Royola, Ma'am Nicole, ala ko po ata makeup for today's live. Kasi magme-makeup ako mamaya eh. Ayoko nang lagyan ng mga yung mga mukha ko. Kasi May drag show sila mamaya. meron akong drag. Alam mo na. Drag queen sila mamaya. Kasi alam mo na, mga para kumita ng extra. Ganun. Grabe yung make-upan ng mga yun, Oo, galing. Galing. Tsaka ang galing lang na parang hindi sila pinipimple. Kasi ako part pag halimbawa, yung nag-heavy makeup ako ng sunod-sunod na araw, talagang magpipimple talaga yan. Marumi yung Marumi. Marumi daw yung pinupuntahan mo, part. Sila malilinis kasi pinupuntahan Siguro nila. yung mga hangin na pinupuntahan nila malilinis lahat. Isa lang ibig sabihin nun, maselan ka na today. Ay,
Ba na talaga? Samantalang dati kahit Dati, maalikabukan ka, Oo. di ba? Ay, Oo, partner, kaya. yung balat ko maselan na. Totoo nga. Dati Pansin naman, mo hindi ba? talaga. Maarte yung balat mo ngayon, no? Tsaka ang bilis ko na magpasa. Dati Kahit balyahin Oo, ka. kahit balihin ako, carry lang eh. Ngayon, pasahin na ako. Natandaan ko, pag nagpag-gluta ako, talagang di ko naramdaman yung manipis talaga yung needle. So talagang di ko siya naramdaman. Oo. Pero sabi sa akin nung gumagawa. Sabi niya, "Madam, ang puti niyo na po. Sigurado po ako magpapasa kayo." Sabi ko, talaga maputi na ba ako? Parang hindi pa ako masyado maputi. True enough. Kulang pa. True enough, nagpasa talaga ako. Sabi ko, ay, ang selan na. Nababaligtad yung mundo, no? Correct. Dati hindi ka maselan kahit tinan mo, pumapara ka talaga ng jeep eh. Mausukan ka talaga eh. Dati yung mga Ay, partner, jeep, ang kakapalang usok nila ang correct. itim. Totoo, ako partner ngayon, mausukan talaga ako. Sigurado ko migraine. Sigurado na talaga mausukan ako. Dati kahit nausukan talaga ako ng tambucho, carry lang. Ang lakas ko pa magyosi nung araw, Diba? di ba? Selan-selan na ngayon. Selan. Totoo. Dati nga may kakilala ako. Pag naglalaro ng aso sa bahay, kahit may tae pa dyan, natapakan yung aso. Carry. Ngayon, Ngayon, amoy ng tae ng aso. Arte-arte. Ba't naging maselan? Selan mo naman. Nakaamoy ka lang ng tae, hindi ka nalapitan ng aso, di ba? Naamoy mo lang yung tae. May mga ganun kasi Dirin-dirin. nga, as you age, may mga Oo. ganun na talaga. Hindi naman sa umaarte, nagiging maselan. Hindi lang sa kaartehan, kundi baka nga connected din sa health. So, ang selan mo na dati, kahit pwede mong tirahin. Ngayon, bawal na yung mga ganito. Kasi ganun syempre, naman talaga. maselan na yung katawan mo. Ganun talaga. Ako, alikabok ngayon eh. Sobrang ko sa... Aray, hindi halata sa Samantalang dati, kutis nag-garden nga kami dati, pagpagpag yung ka. Sa pag nag-aani kami ng palay dati. Oo! Yung papagpagan ka nung Ngayon, Kati-kati noon. ano effect sa'yo ng pag may alikabok? Nangangati ko. Ay, taray. At saka ang ramdam mo, ganun ka ng ganun pag naalikabukan talaga ako. Ay, selan Kunyari, na. si ate, yung kasambahin namin. Pag nagwalis yun, kunyari, si Kadyot na lang dito, halimbawa. Nagwalis. Gaganon ka na. Oo. Oo, napapansin ko, gaganon ka na. Tapos si Kadyot, mahinahon magwalis yun, dahan-dahan. Tapos one time, pumalit sa kanya si Kuya William. Yung walis niya, talaga, siga. Ganun. Oo. Nakita mo yung alikabok na... Mga ganon. So, lumabas talaga ako kasi nararamdam ko ganun ako ng ganon. Hindi naman sa nagiin natin, pero sabi ko, bakit kaya? Diba? Ramdam mo na yung alikabok. Ganun talaga. Pag umeedad na kasi talaga, partner, hindi na sa kaartehan, yung minipis na ka din kasi mga balat. Tapos hindi ko nagkatagyawa talaga. Oo, mga ganon. may mga ganun talaga. Hindi naman sa nagiinarte, no? Oo, pero sumiselan talaga. May ganong pagkakataon. Nangyayari talaga yung mga ganyan. It happens. Shoutout daw kay Joffrey Vite from Kyle. Lloyd Evans, nanonood sa atin from Dubai. Morning! Morning. Uy, batiin lang natin yung third twins ni Joel Cruz na si Charles and Charlotte. 6th birthday tomorrow. Ayan. Happy birthday. Taray. Na-miss natin yung celebration, Oo no? nga sabi nila they're coming back from their trip in the Bahamas and LA. Taray. Kami hanggang Lower Antipolo lang yung budget. Sarap naman. VK lang. VK. Bongga sila magpa-celebrate ng ng birthday or every time na may pa-party yung mga twins ni Sir Joel Cruz. 'Di ba bongga? Bongga, pangmalakasan. Bakit namin alam? Kasi naging kami diyan eh. Trespasser kami. Trespasser kami sa birthday party kaya knowing namin ang lahat. Iniimbitahan po kami sa mga ilang pagkakataon kaya alam namin. Yan. Nakita ka ni Sofia sa live. Where's Nicole's headband daw po? Ang dami naghahanap ng headband. Teka, makapag-headband na nga mamaya. Nabenta na. Bili na ng headband!
Invite daw tayo sa June 23 as guest vlogger. Sabi ko, guest vlogger? Hindi ba pwedeng guest na lang? No, pwedeng Oo guest nga. na lang. Ano po iba-vlog namin? Pwede po bang Sa guest na lang? Birthday celebration. Ewan ko nga Kailangan i-vlog na. Charot. Alam mo, ang hirap. Alam mo talagang ang galing ng mga vlogger. Kasi ako, hirap na hirap ako ganyan yung mag-vlog. Tas feeling ko mas madali siya kung meron nag-video para sa akin. Pero kung ako rin yung gagawa, tas ako rin yung magbabantay sa mga anak ko, hindi ko talaga kaya, promise. Nahihirapan yung pagkatao ko. Malaking responsibility din kasi siya. Yung Kaya nga editing pa lang, magko-consume ka ng napakaraming oras. Partner, hindi pa nga ako 3 to umabot sa 4 edit. hours. Doon pa nga umabot sa edit Shooting pa lang Video pa lang. yung ano pa lang, material pa lang, partner. It takes a lot of time. Diba? Tapos ipopost mo. Pagka-post mo, hindi pa rin naman natatapos yun once posted. Kailangan mag-reply ka sa mga comments. Yes, ima-manage mo pa siya. Pero pag natumbok mo talaga yon yung puso ng vlogging, may enjoy mo na, kikita ka pa. Although hindi lahat kasing yaman ng mga vloggers na nakuha yung tamang diskarte. Ako, yung vlog na yun, yung YouTube channel namin, talaga siya. Imbakan ng memories. Kaya kung mapapansin mo, partner, halimbawa, yung kasal mo, December, di ba? Ay, kailan ka ba kanasal? January? Ay, January ka ba? 1979. January, di ba? Parang kakapost ko lang. May na. Ganon, imbakan siya. Imbakan na lang siya ng, hindi siya yung ATM, hindi siya yung hindi. Kaya nga, usually, kunyari, may pununtahan akong lugar, tapos sasabihin ko, hindi ko po alam kung kailan ko ito mapopost, baka po nagbago na po yung rates ng lugar na to. By the time I get to post this. Kasi imbakan, luma na siya. Imbakan lang talaga siya ng memories. Ang galing lang ng mga talagang, yung very consistent, tapos caring talaga nila. Yung meron silang team, sana all. Then, pag earning na, pwede ka na mag-create ng team mo. Yan. Ako medyo matagal-tagal pa yan sa lineup. Hindi vlogger din. Yan. Paapo ng post sa mga for sale na headband. PM ka na lang sa akin. Good morning, City Asia, watching from Hong Kong. O si Jens B. Balbaligo ay nanonood sa atin ngayon. Papunta daw siya ng Palawan. Nasa Palawan siya. Uy, sana all. Sana all maraming 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 credit card. Sana all maraming credit card. Pa-swipe naman. Oo, makiswipe naman para makapag-outing din. Oo nga. Shala naman. Saan sa Palawan si Jens? El Nido. Shala naman. Iba talaga si Jens. Ingat dyan, Jens Balbaligo. Ingat-ingat. Nagulat siya, naka-live tayo sa sa radio. Napapakinggan niya sa radio. Opo, nationwide kasi po yung tambalan segment sa radyo. Yan. Salamat. Ayan nga, si Tessa nga yung nakatutok sa atin. Long I miss time you no both. see, no? Hindi na natin sila nakakasama ng matagal na panahon. Oo nga, kailan ba tayo ulit magkikita? Pre-pandemic pa yung huli nating pagkikita-kita. Malaki na yung mga inaanak natin. Oo nga, dalaga na si Sam. Grabe.
Pagka nga nakikita natin na yung mga ina-attenda natin na birthday na nung bata sila, tapos biglang boom, dalaga na sila. Parang naramdaman mo talaga na, parang nung isang araw nakita ko yung anak ni Ate Carmela, si Ladine. Si Ate Carmela po yung isa sa mga nag-work po dito. Dinadala niya yung maliit pa. Tapos kapag Pasko, sumasayaw-sayaw. Tapos nakita ko lang dumaan sa feed ko, 19 years old na, dalagang-dalaga na, nagtutupis na. Sabi ko, OMG. Mga talang dati, bit-bit lang laruan, no? Ganon. Parang yung anak ni Kajot kahapon. Oo, si Ronron. Si Ronron. Oo. Sabi ko, asawa mo? Sabi niya, yes. Ay, yung kasama niya, asawa niya? Oh my God. Yung grabe. Yung memory natin na kasama siya, bit-bit lang ditong yung inosenteng bata. Tama, bata yun nga yung mga sumasayaw-sayaw ng sex bomb. May asawa ng kasama pumupunta dito sa stasyon. Grabe, talaga. Ang bilis lang talaga ng panahon, hindi mo talaga din masasabi na, kaya talaga ito yung sinasabi nating the power of now. The days are long, but the years are short. There are times na parang feeling natin, ang haba-haba ng mga araw, parang di natin nasusurvive with everything that we have to go through. Ganon, pero sa totoo lang iksi. Totoo. Ako, partner, yung anak ko 10 na, si Princess 10, 'di ba? And for the longest time, pinapaliguan ko siya. Tapos isang araw, hindi ko na pala siya pinapaliguan. Tapos parang feeling ko, ang bilis lang pala nun. Samantalang minsan may mga days na nagrereklamo ako, kailan ka ba matututo maligo mag-isa? 'Di ba? Parang gano'n na bakit kailangan ako pa rin? Tapos biglang nung naliligo na siya mag-isa, na-realize ko, naliligo na siya mag-isa. Parang biglang na-miss mo yung moment na nililiguan mo siya. Correct, parang biglang yung hands ko were left to do nothing. Yung gano'n na biglang wala na pala siyang ginagawa. Parang gano'n. Wala nang kayang gawin yung kamay mo. Hindi, meron Iba naman. pala yung pag-intindi. Tinakot. Hala ko. Hindi na gumagana yung mga kamay mo. Kamay mo. At nakakamiss yung moment na yon. Totoo. Diba? Kaya habang pinapaliguan mo pa yung anak ngayon sa planggana, namnamin mo yan. Kung karga-karga mo siya ngayon kasi umiiyak siya, namnamin mo yan. Kasi ang bilis talaga ng takbo ng panahon. Darating yung time na siya na yung kumakarga ng ibang tao. Diba? Hindi mo na siya kayang kargahin, siya na yung kakarga ng ibang tao. O siya yung magpapakarga doon sa boyfriend niya. Diba? Tsaka yung namnamin mo habang gustong-gusto laging sumasama sa inyo, huwag ka naiinis. Kasi dadating yung panahon, magmamakaawa ka na para sumama siya. Totoo yun. Oo. Ang dami na nakapagsabi niyan. Ang dami namin mga kasamahan dito dati na sinasama nila yung mga anak nila dito sa opisina. Lalong-lalo na pag may events, 'di ba? May concert, may premiere night kami. Kasama yung excited lagi yung mga bata. Makita mo nagtatakbuhan sa office. Diba? Kasi anong meron? Kasi may show sa Star City. Kasi manonood ng concert ng Love Radio. Yan. Ngayon sinasama nila ayaw nang sumama. Totoo talaga. Kasi iba na yung sinasamahan nila, mga tropa na. Mga trip nila. Oo. Diba? Sabi ko kasi yung birthday yung anak ko Kami lang yung nag-push na gumawa ng ibang bagay. Pero siya, sa kanya, ang simple lang. Gusto niya lang na mag-lunch kasama kaming family. Tapos, pumunta sa H&M. Tapos bumili ng notebook. Alam mo yun, yung gano'n na lang, nag-iba na samantalang dati talagang Tsaka hindi na siya mahilig sa toys. Di ba malalaman mo ni sa anak mo. Na. Well, hindi naman tayo magtaka din. Hindi naman tayo. Na yun. Oo, it will come. Yung attraction, 13 years old nag-start Di ba? Maaring ngayon nga meron na din, kaya lang syempre hindi pa gano'n ka. Hindi pa gano'n ka, oo. Pero pagdating ng 13, sa madaling salita, ang bilis. Crush na yan. Ang bilis lang po talaga. Yun. Tayo magpapa-fans scan today. Yes, i-fans ka na natin. Habang marami nandiyan pa sila. Nandiyan pa ba kayo? Ilan pa ba nanonood sa atin? Madami pa. Gusto nyo ba ng 2.5? Gusto niya ng 2.5? Hello muna kay Efrain Michael Teja. Minsan nyo na pong binasa yung kwento niya sa Mahiwagang Bornay. For sure nakatutok today. Salamat. Okay. Eto na. Chance to win 2,500 pesos para sa ating Fan Scan. Kaya Manila, scan mo na. Uy, on cue talaga si Kuya Yo.
Wala pala si Kuya Boyet, no? Si Kuya Johan Yo, pala yo, yung yo! nandyan. Ano bang screen name mo, Kuya Johan? Oo nga. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. yo, yo. Okay, game. Boyoyo. Boyoyo. Okay, so alam nyo na yung gagawin nyo dyan, ha? Sascan nyo lang yung papapindot. Papapi, pindot. Si Papa Pindot pala yan, eh. Si Papa Pindot pala yung kasama natin today. O, ayan. O. Papa P, flash mo na ulit ang ating QR code. Yan. Yan. So, yung QR code, alam nyo na yung gagawin. Kung di nyo pa alam, uulitin po namin. Kahit 1 year and more than 1 year na po namin ina-explain. Oo. Paano to gagawin? So, itatapat lang po yung camera ng inyong cellphone. Yan, dyan sa QR code na yan. So, malalaman po ninyo na tama ang ginawa po ninyo kasi dun sa camera, biglang may mag-a-appear na link na i-click nyo po. So, kapag ka-click nyo po, mapupunta kayo sa isang Google form na merong tanong. At ang tanong for today ay... Kung ikaw ay may 10 mansanas at 5 dito, yun ba yung tanong? Today, di ba Tuesday? Tuesday. Okay. Kung ikaw ay may 10 mansanas at 5 dito ibinigay mo sa kaibigan mo, ano ang English ng mansanas? Okay, letter A. Star apple, Letter B. guava, Or letter C. grapes. Yun. Wala yung tamang sagot, di ba, no? Kasi may letter D pa. Ano pa? Letter D. Apple. Yun pa. Okay, akala ko star apple kasi talaga. O, ayan. So, sasagutin lang po yan with your name and contact details. Kahit yung barangay na lang po at syudad kung nasaan po kayo para alam din po namin yung kung saan nakatira yung mga tambalanisa natin, mga kabisya natin. At yun na, may chance ka nang manalo ng 2,500 pesos. At bago po matapos ang programa ng tambalan, bago mag 11 a.m., i-announce na po namin ang pangalan na maswerteng winner sa ating FanScan! Sayang to dapat ni-scan nyo na yan. Madaling-madali lang yung tanong at madaling-madali lang yung gagawin. Sayang yung 2,500, malay mo sa'yo na mapunta yan. So true. O siya, mamaya tayo ulit 9:20-ish para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. See you later!